Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Elizabeth Harvest na napalabas noong 2018. Ito ay patungkol sa isang lalaki na naisip gawa ng 6 na clone ang kanyang asawa para masatisfy niya ang kanyang mga evil desires. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa gitna ng isang biyahe sa kotse sa mga bundok, nagising si Elizabeth matapos mangarap na makakatagpo siya ng isang napakatalino na lalaki na magdadala sa kanya sa isang lihim na mundo ng kanilang sarili. Ang lalaking iyon ang nagmamaneho, si Dr. Henry Kellenberg, ang kanyang bagong asawa. Nang makarating sila sa kanyang bahay, ipinakilala niya siya sa tagapaglingkod na si Claire Stratton at sa kanyang anak na si Oliver, na bulag. Pagkatapos ay mayroon silang isang malaking hapunan bago magretiro sa kanilang silid upang i-enjoy ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Kinaumagahan, ipinakita siya ni Henry sa paligid ng bahay na may 12-dosenang mga silid. Ang mga kwartong ito ay may espesyal na lock na maaari lamang ipasok sa pamamagitan ng pag-scan sa iyong hinlalaki, at lahat ng ito ay nakaprogram upang makilala ang kay Elizabeth at Henry. Mayroong isang silid na hindi siya pinapayagang pumasok gayunpaman, at ipinangako ni Henry na hindi siya abala sa kanya doon mismo sa pasilyo na nakita ni Claire. Mamaya, sinabi sa kanya ni Henry na aalis muna siya sa umaga dahil may mga tawag sa trabaho. Kinabukasan, nilapitan si Elizabeth ni Claire para magtanong tungkol sa tanghalian. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para magtanong tungkol kay Henry dahil nakita niya ang kanyang premyong Nobel at ngayon ay nagtataka siya kung bakit ang isang napakatalino na lalaki ay magpapakasal sa isang simpleng babaeng tulad niya. Simpleng sagot ni Claire na hindi niya alam bago umalis. Pagsapit ng gabi, hindi maiwasan ni Elizabeth na mapansin sa bintana na aalis ng bahay sina Claire at Oliver sa kalagitnaan ng gabi. Kahit anong pilit niya, hindi makatulog si Elizabeth, kaya sa wakas ay pinuntahan niya kung ano ang nasa loob ng ipinagbabawal na silid. Doon, nakahanap siya ng ilang uri ng lab na may isang hanay ng mga kakaibang makina. Binuksan niya ang isa sa mga makinang ito at laking gulat niya nang makita ang isang natutulog na katawan sa loob nito na kamukha niya. Sa sobrang takot, tumakbo palabas ng kwarto si Elizabeth matapos mabangga ang isang tray na naging sanhi ng kanyang hiwa sa kanyang daliri. Pagkatapos maglagay ng band-aid sa hiwa, sinubukan niyang tumawag sa telepono, ngunit patay ang linya. Sa kalaunan, siya ay nakatulog at hindi nagigising hanggang tanghali. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Elizabeth na maging awkward sa tabi ni Henry. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa kanilang mga araw, sinabi sa kanya ni Elizabeth ang tungkol sa telepono, at sinagot ni Henry na karaniwan nang hindi ito gumana sa lugar na iyon. Bilang kapalit, nagtatanong siya tungkol sa daliri, kaya aksidente lang daw ang nangyari bago niya ito dinala sa kanilang kwarto para magpalipas ng maghapon sa kama. Hindi natuwa si Elizabeth at nauwi sa pag-iyak. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon si Henry sa kama at sinundan siya ni Elizabeth. Halos hindi na niya maabot ang hagdan nang matagpuan siya ni Henry at sinabi sa kanya na kailangan niyang parusahan dahil sa pagsuri sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang machete at sinimulang habulin siya sa paligid ng bahay. Sinubukan ni Elizabeth na lumabas, ngunit hindi na tinatanggap ng mga kandado ang kanyang hinlalaki. Nagtago siya sa bodega ng alak na pinapasok ni Henry pagkatapos ay umalis kapag hindi siya nito nakita, maghihintay sa sala. Nang tuluyang lumabas si Elizabeth, nakita niyang walang laman ang sala, kaya kumuha ng fire poker at sinubukang umakyat, ngunit nakatago si Henry sa likod nila. Hinawakan niya ang bukong-bukong niya para madulas siya, pagkatapos ay lumabas para patayin siya gamit ang isang machete. Kinaumagahan, tinulungan siya ni Claire at Oliver na ilibing ang bangkay sa kakahuyan bago silang tatlo mag-almusal ng magkakasama. Hiniling ni Claire kay Henry na itigil ang lahat ng ito bago siya mahuli, ngunit tumanggi siya. Sa hapon, binisita siya ng kanyang kaibigang si Frank Logan, isang detective. Pagkatapos sabihin sa kanya na si Elizabeth ay natutulog, tinanong ni Henry si Frank kung ano ang bumabagabag sa kanya, at inamin ni Frank na nag-aalala siya dahil ang kanyang departamento ay iniimbestigahan para sa pagtanggap ng mga kabayaran. Si Frank ay naligtas, ngunit ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay hindi, at kailangan niyang tumstigo laban sa kanila. Ang sagot lang dito ni Henry ay mas mabuti na ang pahirap kaysa sa pagpapahirap, na sa tingin ni Frank ay napakalamig. Samantala, si Claire ay nagsusulat ng kanyang journal nang siya ay nagambala ni Oliver na nagdala sa kanya ng ilang mga bulaklak. Tinanggihan sila ni Claire at hiniling sa kanya na ihinto ang pagdadala ng mga regalo sa kanya, ngunit tinanong siya ni Olive kung bakit siya nananatili kung siya ay napakalungkot. Sinabi niya na ito ay dahil alam niya ang mga bagay, ngunit iniisip ni Oliver na nananatili siya dahil mahal niya si Henry.
Matapos siyang paalisin, ininom ni Claire ang kanyang mga table task. Makalipas ang 6 na linggo, sa gitna ng isang sasakyan sa mga bundok, nagising si Elizabeth matapos mangarap na makakahanap siya ng isang napakatalino na lalaki na magdadala sa kanya sa isang lihim na mundo ng kanilang sarili. Iba ang kanyang damit pangkasal, ngunit pareho ang routine. Ipinakilala siya ni Henry sa pamilya, ipinakita siya sa paligid ng bahay habang si Claire ay nakamasid sa malayo, nangako sa kanya na hindi siya papasok sa ipinagbabawal na silid, at pagkatapos ng hapunan at pagsasayaw, ginugol nila ang kanilang unang gabi ng kasal. Bago sila matulog, sinabi ni Henry sa kanila na susunod siyang aalis para sa mga kadahilanang nauugnay sa trabaho. Gayunpaman, hindi makatulog si Elizabeth, kaya pumunta siya sa kusina, kung saan nakita niyang naninigarilyo si Claire. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang malaman ang higit pa tungkol kay Claire, ngunit nang may sasabihin sa kanya si Claire, nag-ambala sila ni Henry, na dinala siya pabalik sa kama. Kinaumagahan, natagpuan ni Elizabeth ang kanyang sarili na mag-isa sa bahay. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-alagala, she finally gave in and entered the forbidden room. Natuklasan niya ang kopya ng kanyang sarili sa makina at tumakas, ngunit sa pagkakataong ito, bumukas ang kapsula at lumabas ang isa pang Elizabeth at sinundan siya. Nakita ng kopya si Elizabeth na natutulog, kaya pagkatapos tingnan sa bintana na wala na sina Claire at Oliver, hinahawakan niya ang mukha ni Elizabeth at hinaila ang kanyang pangitaas na pijama. Kinabukasan, muling nagising si Elizabeth sa tanghali at nakitang nakahubad na ang kanyang damit. Hinanap siya ni Henry at tinanong kung okay lang siya, kaya pumunta siya sa banyo para maghilamos. Sinubukan ni Henry na sundan siya, ngunit kahit anong pilit ni Elizabeth na panatilihing nakasara ang pinto, pumasok pa rin si Henry at kumuha ng tuwalya. Nang marinig niyang sinabi niyang sinuwi niya siya, sinubukan ni Elizabeth na tumakas, ngunit mabilis siyang pinadapan ni Henry at sinimulang sinakal siya ng tuwalya. Pagkatapos ng ilang paghihirap, nagawa niyang sipin siya bago tumakbong muli para lang malaman na hindi tatanggapin ng lock ng exit door ang kanyang hinlalaki. Dahil hindi rin nababasag ang mga bintana, nagmamadaling pumunta si Elizabeth sa kusina para kumuha ng ilang kutsilyo habang binuhusan ni Henry ng pampamanhid ang isang piraso ng tela. Sunod, pumunta si Henry sa sala para tumugtog ng piano, pagkatapos ay nag-iwan siya ng recording na tumutugtog para isipin ni Elizabeth na siya pa rin iyon. Gumagana ang plano, iniwan niya ang kanyang pinagtataguan sa kusina at lumitaw si Henry sa likod niya, inilagay ang tela sa kanyang ilong at bibig. Nagpupumigla si Elizabeth laban sa kanya hanggang sa siya ay makatulog, ngunit ito ay lumiliko na ang lahat ng ito ay isang daya para ibaba ang kanyang bantay. Hindi nagtagal ay binuksan niya ang kanyang mga mata at itinapon ang kanyang braso sa kanyang balikat, sinaksak si Henry at epektibong pinatay siya. Pareho silang bumagsak sa sahig, at habang nagdurugo si Henry, sumipa ang anesthetic at nakatulog si Elizabeth. Kapag nagising siya pagkalipas ng ilang oras, tinaladkad niya ang katawan ni Henry sa pinto at sinubukang gamitin ang mga daliri nito para buksan ang lock, ngunit hindi ito gumana. Sunod niyang nilinis ang sahig, tinakpan ang katawan ni Henry ng kanyang jacket para itago ito, naligo at hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Bago pa niya sila mabigyan ng karagdagang impormasyon, bumalik sina Claire at Oliver, kaya ibinaba ni Elizabeth ang tawag at nagkunwaring nagbabasa na siya. Laking gulat ng mag-asawa nang makita siya doon, at mas nagulat nang marinig niyang sinabi niyang si Henry ay natutulog sa itaas. Dahil dito ay labis na kinabahan si Claire, kaya bahagya siyang nakapasok sa kusina bago siya inatake sa puso. Nagagawa niyang tawagan ng siyam isa-isang gamit ang sarili niyang telepono bago siya nawala ng malay, at may dumating na ambulansya para sunduin siya kaagad pagkatapos. Gustong gamitin ni Elizabeth ang pagkakataong iyon para umalis din, ngunit pinigilan siya ni Oliver. Sinabi sa kanya na kung aalis siya, hindi niya siya mapoprotektahan mula sa pulisya. Alam niyang patay na si Henry at naniniwala si Claire nang sabihin niyang ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili, kahit na binibigkas niya ang lihim na parirala sa mundo na napanaginipan niya bago niya hilingin sa kanya na ipakita sa kanya kung nasaan ang katawan. Magkasama nilang dinala ito sa incinerator, kung saan tinanong ni Oliver si Elizabeth tungkol sa kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, marami siyang sakit sa ospital, namatay ang mga magulang niya sa aksidente at pinalaki siya sa ampunan. Sinabi sa kanya ni Oliver na nangyari ang mga alaalang iyon sa kabilang bahay na malapit kung saan sila natutulog ni Claire, nandoon siya hanggang edad 8. Habang si Claire ay mas mahusay na ipaliwanag ito dahil siya ay bahagi ng eksperimento, sinusubukan pa rin ni Oliver, kaya sinabi niya sa kanya na siya ay niluto sa ipinagbabawal na silid na parang itlog, 6 na magkaparehong genetic na kopya ang ginawa, at siya ang numero 5 ng Elizabeth Harvest.
Sa sandaling iyon, nakita nila ang kotse ni Frank na paparating, kaya mabilis siyang binigyan ni Oliver ng ilang impormasyon upang mahawakan ito. Nakilala na siya ni Elizabeth dati, at ipinaliwanag ni Henry na wala siyang masyadong kasama sa pagsasabing mayroon siyang sleep disorder. Tinanggap niya si Frank sa sala, sinabihan siyang natutulog si Henry dahil masama ang pakiramdam niya. Habang si Oliver ay nag-iigib sa kanila ng tubig, tinanong siya ni Frank kung okay lang siya dahil narinig niya ang tungkol sa pagtawag niya sa 911. Bumalik si Oliver at sinabi sa kanya na si Claire ang tumawag nang siya ay inatake sa puso, isang kasinungalingan ang kasama ni Elizabeth. Nang umalis si Oliver sa silid upang kumuha ng iba pa, itinuro ni Frank kung gaano kakaiba ang lahat ng tao sa bahay na ito ay may problema. Si Elizabeth at ang kanyang sleep disorder, si Claire at ang kanyang mahinang puso, si Oliver ay bulag, at ngayon si Henry ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Gayunpaman, bigla siyang natamba nang bumalik si Oliver na may dalang rifle at binaril siya. Ipinaliwanag niya kay Elizabeth na binabayaran ni Henry si Frank mula nang mahuli niya ang isa pang Elizabeth at dinala siya pa uwi 3 taon na ang nakararaan. Pinatay din ni Henry ang Elizabeth na iyon, tulad ng ginawa niya sa bawat clone hanggang ngayon. Matapos mag-8 si Elizabeth ay ibinalik siya sa tangke, kaya naman may puwang sa kanyang memorya. Siya ay dadalhin lamang para sa physical therapy at upang punan ang kanyang isip ng mga alaala at mga kaganapan, upang i-customize din ang kanyang personalidad. Wala nang gustong marinig pa si Elizabeth tungkol sa eksperimento, kaya muli, tinulungan niya si Oliver na dalhin ang katawan sa incinerator. Pagkatapos, sinabihan siya ni Oliver na kumuha ng bag na may mga damit at pera mula sa safe para makatakas si Elizabeth. Bago siya makaalis gayunpaman, siya ay pinatay. Hiniling niya sa kanya na basahin ang journal ni Claire dahil hindi niya kaya at kailangan niya ng ilang mahalagang impormasyon mula roon, pagkatapos ay ikukulong si Elizabeth hanggang sa matapos ang pagbabasa. Dahil wala na siyang ibang gagawin, sinimulan niyang basahin ang journal para malaman kung paano nagsimula ang lahat. Alam ng lahat ang mga tagumpay ni Henry sa pananaliksik sa cell, at nagretiro siya ng isang bilyonaryo pagkatapos ng patente ng ilang napakahalagang proseso ng cell. 5 years ago, out of the blue, inimbitahan niya si Claire sa bahay niya. Alam niya ang tungkol sa kanyang trabaho sa neurodegeneration, kaya ngayon gusto niya itong magtrabaho para sa kanya. Dinala niya siya sa Forbidden Room at ipinakita sa kanya ang mga clone na ginawa niya sa kanyang asawa, si Elizabeth, na namatay habang ipinapanganak si Oliver sa isang napakabihirang strain ng Werner syndrome. Kinuha ni Henry ang kanyang DNA at na-clone siya, pinamamahalaang gumawa ng 6 na magkaparehong kopya, ngunit ang unang 2 ay nagpakita na ng mga komplikasyon sa kapanganakan na mabilis na namatay, kaya nagpasya siyang ilagay sa cryogenic sleep ang 4 hanggang sa may makakita ng lunas. Trabaho iyon ni Claire, tumanggi siya noong una dahil sa etika, ngunit mabilis siyang nakumbinsi ni Henry nang ipaliwanag niya ang kakaibang pagkakataong siyentipiko na makukuha niya. Pagkalipas ng 2 taon, nabasag ni Claire ang code, kaya nagsimula silang magtrabaho sa paglalagay ng mga alaala sa isip ng clone. Ang pangatlong Elizabeth ay nagising na malusog sa katawan, ngunit nabalisa din at hindi maalala ang mga bagay ng matagal. Pagkaraan ng mga araw, natuklasan ni Elizabeth ang silid ng pag-aani at tumakas, iyon ay noong natagpuan siya ni Frank. Hinatid niya ito pabalik sa bahay, kung saan nagpanggap silang pamangkin ni Claire na may problema sa pag-iisip. Gayunpaman, kinailangan punan ni Frank ang isang ulat, kaya binayaran siya ni Henry upang ilihim ang lahat. Sa sandaling iyon, pinutol ni Oliver ang kanyang pagbabasa nang lumapit ito para dalhan siya ng pagkain. Humihingi siya ng paumanhin sa pagkulong sa kanya, ngunit ipinangako niyang nasa iisang panig sila. Tumalon pa rin si Elizabeth sa kanya sa sandaling buksan niya ang pinto at hiningi sa kanya ang code ng pinto bago siya itali sa sarili niyang sinturon para hindi siya makatakas. Sinubukan niya ang code sa pinto ngunit nagsisinungaling si Oliver, at nang pumunta siya para tingnan siya, nakatakas na siya. Pagkatapos huminto sa kusina para kumuha ng kutsilyo, pumunta si Elizabeth sa harvest room, kung saan nahanap niya si Oliver na nagbibigay ng panghuling clone na physical therapy upang mapanatili siyang buhay. Isinusumpa niya na pakakawalan niya ito pagkatapos niyang basahin ang journal. Pagkatapos ay paglapit niya para tingnan ang clone, pinatulog niya ito sa pamamagitan ng pagturok ng pampamanhid sa kanyang leeg. Matapos managinip tungkol sa bagay na pinagdaanan niya at ng iba pang mga clone, nagising si Elizabeth sa kanyang silid, nakakadena sa muebles at may ilang pagkain na naiwan ni Oliver. Ang pagsisikap na tanggalin ang kadena ay walang kabuluhan, kaya bumalik siya sa pagbabasa ng journal. Nang mabayaran na si Frank, ipinagpatuloy ni Henry at Claire ang kanilang mga pagsusulit, ngunit pagkaraan ng ilang araw, namatay ang pangatlong Elizabeth dahil sa inis.
Sinabi ni Henry na natagpuan niya ang mukha nito sa mga unan, ngunit hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Claire, hindi pa rin siya nagtanong. Matapos matuklasan na bumalik ang kanyang kalagayan, inilibing nila siya sa kakahuyan bago bumalik sa paggawa ng higit pang pananaliksik. Lumipas ang 6 na buwan hanggang sa naubos na nila ang bawat kombinasyon, kaya ngayong nawalan na ng pag-asa si Henry, sa wakas ay pinuntahan ito ni Claire at nagpalipis ng gabi sa kanya. Pagkatapos nilang gawin, sinabi ni Henry na gusto niyang patayin ang mga makina dahil hindi gumagana ang mga ito, bagaman hindi pumayag si Claire. Sa kasalukuyan, nagdadala si Oliver ng mas maraming pagkain at nag-aalok kay Elizabeth ng pagpapalitan ng impormasyon. Sinabi sa kanya ni Elizabeth na hindi siya binanggit ni Claire at na nagsimula siya ng isang relasyon kay Henry pagkatapos niyang mabaigo ang pag-crack ng code, ngunit itinutuwid siya ni Oliver. Hindi siya nabigo, sinira ni Henry ang mga sample. Bilang kapalit, sinabi ni Oliver sa kanya na oo, gumaling na siya. At na ang lahat ng mga clone ay nanirahan doon sa 8 habang siya ay wala sa boarding school. Bumalik siya noong siya ay 12 at nakilala ang pangalawang Elizabeth, na sa tingin niya ay ang pinakamagandang tao, dahil hindi siya bulag noon. Mabilis silang naging magkaibigan, ngunit hindi nakatiis si Henry, kaya sa sobrang selos ay inatake niya si Oliver habang natutulog at nabulag. Matapos banggitin kung paano niya kinasusuklaman si Henry at Elizabeth na magkasama, umalis siya sa silid, kaya bumalik si Elizabeth sa pagbabasa ng journal. Sinira ni Claire ang relasyon ng mapagtanto niyang hinding-hindi niya mapapalitan si Elizabeth, na hindi napigilan ni Henry na magsalita. Nang tanungin siya nito kung ano ba talaga ang gusto niya, inamin niyang gusto niyang balikan ang gabi ng kasal niya para maranasan muli ang euphoria na iyon. Noong una, ayaw siyang tulungan ni Claire, ngunit dahil hindi rin niya magawang umalis, nauwi siya sa pagtulong sa pagbuhay kay Elizabeth IV. Habang ginagawa ang kanyang katawan, binanggit niya kung paanong hindi niya mahahanap ang mga record ng panganganak ni Elizabeth at ipinahiwatig na si Oliver ay isang clone ni Henry, kung saan sinagot ni Henry na palagi siyang nag-aalala na gusto ni Elizabeth ang batang lalaking minahal niya, hindi ang mas matanda, bersyon. Masyadong nabalisa ang kasalukuyang Elizabeth sa balitang ito at umalis sa journal ng ilang sandali. Pagkatapos ng 2 araw na wala, ginising siya ni Oliver na may gunting sa kanyang leeg at dumudugo ang kamay, na tumangging ipaliwanag kung saan siya nagpunta. Ipinagpatuloy ni Elizabeth na sabihin sa kanya ang impormasyong gusto niya, naisip ni Claire na siya ay isang clone, ngunit ipinakita sa kanya ni Henry ang sertipiko ng kapanganakan at pinatawag siya ng isang doktor, kaya si Olive ay anak ni Henry at ngayon ay maaari siyang maging anumang gusto niya. Hindi alam kung paano haharapin ang mga katotohanan ito, si Oliver ay lumayo sa kanya, ngunit nahulaan ni Elizabeth na mahal siya nito kaya kinumbinsi niya itong lumapit habang nangangako na maaari silang magkasama ngayon. Sa sandaling lumapit ito sa kanya, itinulak siya nito, inalis ang gunting at susi ng kadena, at hiningi ang totoong door code. Nang sinimulan niyang sipain siya ng galit, bigla siyang nagambala ng pang-6 at panghuling clone ni Elizabeth, na may hawak na ripple, ay nakasuot ng damit pangkasal at tinawag si Oliver Henry. Sinubukan ni Elizabeth V na sabihin sa kanya na si Oliver ang masamang tao, ngunit naniniwala si Anim sa kanya at pinabagsak siya sa sahig, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mabawi ang gunting at maisaksak ang binti ni Oliver sa kanila. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Oliver bilang isang hostage, ngunit hindi ito sapat para pigilan si Elizabeth VI, na bumaril sa rifle, pinatay si Oliver at nasaktan ang dati niyang clone. Si Elizabeth V ay nagmamadaling lumabas ng silid at sa wakas ay binuksan ang pinto gamit ang tamang code, ngunit sa sandaling lumabas siya, nagpakita si Elizabeth VI at muling binaril siya. Bago mamatay, sinabihan siya ng 5 na basahin ang diary ni Claire para malaman ang katotohanan. Pagkatapos maglaba at magpalit ng bagong damit, nagpa siya si Elizabeth VI na basahin ang journal habang nag-aalmusal. Noong gabing pinatay ni Henry si Elizabeth IV na gamit ang isang machete, narinig ni Claire ang kanyang sigaw at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa halip na magpaliwanag, sinabi ni Henry sa kanya na binago niya ang kanyang kontrata at pinalitan ang pangalan sa lahat ng kanyang mga ari-arian kaya sila ay kay Claire ngayon. Sa ganoong paraan may pagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik. Nagbanta si Claire na tatawag ng pulis, ngunit sinabi ni Henry na walang maniniwala sa kanya dahil patay na si Elizabeth sa mundo. Ibinigay niya ang sarili kay Henry sa kasal at pagkatapos ay namatay siya, ngunit ngayon ay binigyan niya ito ng kagalakan na hindi maaabot ng batas sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na patayin siya ng paulit-ulit. Hindi siya nakaramdam ng kahihiyan tungkol dito dahil ang mga kopyang ito ay hindi kailanman naging katulad ng tunay na Elizabeth. Hiniling sa kanya ni Claire na huminto, at nangako si Henry na susubukan niya ang kanyang makakaya.
Bumalik sa kasalukuyan, bumalik si Claire mula sa ospital at nakasalubong si Elizabeth sa pintuan, na may nakapak na bag na handa ng pumunta. Ibinigay niya kay Claire ang journal at sinabi sa kanya na nakuha niya ang bahay at pera, kaya mas mabuting gumawa siya ng mabuti dito. Pagkatapos ay umalis siya, sa wakas ay libre at gising mula sa lahat ng bagay na ipinataw sa kanyang ulo. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.